So, good day. So, our topic today is about the differences between the classical school of thoughts and the positivist school of thoughts. So, let's begin with the historical period. In classical school, it is 18th century, the Enlightenment, early period of Industrial Revolution. However, the positivist school of thoughts reigned on 19th century, Age of Reason, Mid-Industrial Revolution. Ibig sabihin, ng 18th century, it is 1700s to 1800s. The positivist school is reign of the period of 1800s to 1900s. No? Tandaan nyo yan dahil baka malilito kayo. Next difference is the philosophers. Magkakaiba ang philosophers ng classical and positivist. So remember this, sa classical school, ang philosophers dyan is si Cesar Beccaria and Jeremy Bentham. So ano ba ang contribution nila sa ating criminology? Sabi nila, they are the founder of the utilitarianism. Ano ibig sabihin nun? It is the balance of pleasure and pain. So sabi nila, the higher the penalty, the lower the person commit a crime. No? Kapag mas mabigat daw yung penalty na igagawa doon sa isang certain crime, wala nang individual, wala nang tao na magkukomit ng crime na yon dahil mas mabigat yung crime, mas mabigat yung penalty kaysa doon sa pleasure na matatanggap nila. So, kaya sabi nila ang kanilang philosophy, kailangan mas mataas ang penalty, no? Para wala na mag-commit ng crime dahil nakakatakot yung penalty o yung pain na mararanasan ng isang tao kapag kinumit niya yon. And also, these philosophers, sinasabi nila na ang isang tao, ang isang individual, kaya niya nakukumit ng isang crime because meron silang free will. Kagustuhan nila yan kung bakit sila nagkukumit ng crime, bakit sila pumapatay, bakit sila nang-rape, bakit sila nagnanakaw, because gusto nila. Free will, yun ang sabi ng classical school. Pero sa positivist school of thoughts, inargue nila yan. Sabi nila, hindi yan. Si Cesar Lombroso, si Garofalo, and Enrico Ferri, the Holy Three, they are named the Holy Three during that time. Sabi nila, hindi free will. Kulang ang free will kung bakit nakukumit ng isang tao ang isang crime. Sabi ni Cesar Lombroso, pinag-aralan niya sa biological or the anthropology. He is the father of the modern criminology. Tandaan niyo yan. Sabi niya, namamana ang pag-commit ng isang crime. They are born criminals. Namamana yan. Kung ang tatay mo ay criminal, possible maging criminal ka na rin. Sabi rin ni Cesar Lombroso, maybe sa features ng mukha mo, sa jaw, sa laki ng jaw mo, sa haba ng kamay mo, sa tenga mo, sa structure ng pagmumukha mo, you are criminals. No? Hindi, may tendency kang maging criminal, sabi ni Cesar Lombroso. Biological, pinag-aralan niya yan. No? Si Garofalo naman, sabi niya, hindi lang free will kung bakit nakukumit na yung isang crime. Maybe because meron siyang psychological defects. Mayroon siyang problema sa pag-iisip kung bakit siya nakapatay ng isang tao, bakit siya nagnakaw, no? Bakit siya nakapang-rape. Because merong psychological effects sa certain ng buhay niya kung bakit niya nakumit yung isang crime na yun. Yan ang pag-aaral ni Rafael Garofalo. However, si Enrico Ferri, ang sabi niya, hindi lang free will ang problema sa pag-commit ng isang crime. Kasi kung bakit nakakommit ng isang crime ng isang tao, because of the social. Sabi niya, social daw. Ibig sabihin nun, yung mga nakakasalamuha niya during that time, no, sa environment niya, sa likas ng pamumuhay niya, kaya siya nagnakaw dahil mahirap siya eh. Wala siyang makain kung bakit siya nagnakaw. No? We need to consider it, sabi ni Enrico Ferri. No? Kung bakit nakukumit ng isang tao ang isang crime. That's the reason tinawag silang the Holy Three of Criminology. Tandaan niyo yan. Si Cesar Lombroso, Rafael Garofalo, and Enrico Ferri. Anyway, itong si Rafael Garofalo and Enrico Ferri, they are the students of Cesar Lombroso. No? Para di kayo malito. Sila tatlo yan. Next. The image of human nature.
So, sa classical school, sabi dito, humans are hedonistic. Hedonistic, rational, and have free will. Free will na naman. Our behavior is motivated by maximizing pleasure and minimizing pain. Retribution, sabi doon. So, ibig sabihin nito, ang isang tao sa classical school of thoughts, kaya niya nakukumit yung crime na yon because meron siyang kagustuhan, no? Because of the pain, because of the pleasure ng katawan, kung bakit siya nangre-rape, no? Kung bakit siya nagnanakaw or they are greed, no? To become rich, no? Kung bakit siya nagiging korap ang isang tao because of their free will or because of the pleasure. No, kagustuhan nila yan. Pero sabi doon sa retribution, kapag mas mabigat ang penalty na ibibigay doon sa corruption, sa rape, no? Wala nang gagawa ng isang crime. Ito na lang ang hint niyo diyan, no? Remember those times no panahon ni Ferdinand Marcos, no? Nung panahon niya mayroong death penalty. May death penalty. They are those drug dealers, drug lords. No, they are being convicted in the RTC, no? And also umakyat pa yan sa Supreme Court. Sila yung mga tao na yon, lahat na convicted na yon, binibigyan sila ng penalty na death penalty, no? So, during that time hindi masyadong talamak ang drug sa ating lipunan. Bakit? Ang bigat ng penalty, patayin ka ba naman eh. Diba? So, sabi dito sa classical school, kapag mas mabigat ang penalty na igagawad dun sa isang tao, hindi niya ikukumit yung crime na yan. Diba? Kung nagnakaw, papatayin ka, hindi na magnanakaw. Diba? Kung mangre-rape ka, papatayin ka, hindi na ako mangre-rape. Mabigat yung penalty. Diba? Yun ang sabi ng classical school, retribution. However, the positivist school naman, sabi doon, human behavior is determined by psychological, biological, or social forces that constrain our rationality and free will. It uses of science. So sabi doon, yung free will natin, sabi sa positivist school of thoughts, yung free will natin, nako-constrain daw yan. No? Ibig sabihin, napipigilan ng ating psychological capacity, biological, and social, yung ating free will. Diba? Hindi natin kagustuhan pumatay, but because meron tayong problema may problema ang isang tao sa pag-iisip kung bakit siya nakapatay. No? So pinag-aaralan niya, ina-applyan ng science. Ganon din sa biological and social. No? So makikita niyo yung differences ng dalawang ito. Sabi doon sa classical, may free will ang isang tao. Pero sa positivist school of thoughts, hindi lang free will ang pinag-aaralan dyan. Meron silang psychological, biological, and social. No? Ina-applyan ng science. No? So, tandaan niyo yan kasi lumalabas sa board exam yan. Pag ito sinulat nyo sa notes nyo, talaga marirecall nyo ito. Next. The purpose of punishment. So, sa classical school of thought, sabi doon, to deter punishment is to be applied equally to all offenders committing the same. So sabi sa classical school of thoughts, lahat ng pumatay, no? Pare-parehas ng crime, lahat pare-parehas ng penalty. Kung ikaw pumatay ka, no? Si person number 1 pumatay na isang tao, kulong niya 20 years. Si person number 2 pumatay na isang tao, kulong din yan 20 years. Ganon din si 3. Ibig sabihin no, lahat ng pumatay ng tao, ng individual, ikukulong ng 20 years. Sabi sa classical school. So, sa rape naman, example, lahat ng rape, lahat ng gahasa, lahat ng babaeng ginahasa, no? Lahat 'yon nakukulong ng panghabang buhay. 'Yun ang classical school of thought. Same offense, same penalty ang ibibigay sa iyo. Okay? Remember 'yan. So, sa positivist school of thoughts naman, sabi doon, social defense. Punishment to be applied differently to different offenders and based on relevant differences and should be rehabilitated. So, tandaan nyo ito. Ito na lang example dyan, no, para ma-recall nyo. Sa positivist school of thoughts, parang ito yung murder at saka yung homicide. No? Sa murder, di ba? Parehas pumatay ang isang tao. Diba? Parehas silang pumatay. Si person 1 at person 2, pumatay sila ng tao. Diba? Pero iba ang penalty nila. Siyempre, mas mabigat sa murder compare sa homicide.
Diba? Pero sabi kasi doon, sa murder, meron siyang free will na pumatay ng isang tao, pinatay ngayon. However, sa homicide, there is something na certain event kung bakit pinatay niya isang tao, no? Possible meron siyang problema sa pag-iisip or merong self-defense na nangyari or merong mga bagay na nagbumaba ng kanyang penalty. 'Di ba? So, sabi doon, pumatay ka doon sa homicide kasi pumatay ka ng isang tao, no? Maybe it is incomplete self-defense. Nakulong ka pa rin kasi incomplete self-defense nga, pero mas mababa. Diba? Pero same na pumatay ka ng tao. Diba? Sa murder at saka sa homicide. Yun ang tatandaan nyo. Sa positivist school, kahit na pumatay ka ng ng tao, same kayo. Possible magkaiba kayo ng penalty. Okay? Dahil ina-applyan niya ng science. And also, sa rape din, no? Sa rape and also yung sa theft, magkakaiba yan ng punishment sa positivist school kasi may ina-applyan ng science. So next, purpose of school, no? Ano bang purpose ng mga school of thoughts na to? Sabi dito sa classical school, to reform and humanize the legal and penal system. Yun lang ang gusto nila, to reform, no? Para baguhin yung kanilang legal system, no? Yung kanilang penal system. Ibig sabihin nun, kapag maraming nagkukumit ng crime ng murder, ay kailangan taasan natin ng penalty na yan. Diba? Para wala na mag-commit, ganun lang sa kanila. No? Sa classical school of thoughts, kung maraming nagnanakaw, taasan natin yung penalty ng pagnanakaw. Gawin natin, instead of 10 years lang, gawin natin 20 years. Para wala nang mag-commit ng crime. Diba? Sabi nila doon. So, yun lang ang sa classical school of thoughts. To reform and humanize the legal and penal system. However, the positivist school of thoughts, ang purpose talaga nila, no? To apply the scientific method to study the crime and criminality. No? Inaalam nila, ang purpose nila, hindi lang yung penalty, hindi lang yung punishment na ibibigay doon sa isang tao. Pinag-aaralan nila kung bakit nagkakaroon ng crime. No? Ina-applyan nila ng science at also didetermine nila doon kung bakit ang tao patuloy na nagkukumit ng isang crime. No? Yan ang purpose niyan. Ina-applyan ng science. Not the reason the criminology is an application of science. Diba? Tatandaan niyo yan, guys, no? Ang purpose ng positivist school of thoughts is to apply the scientific method to the study of crime and criminality. No? So remember that. Next. So itong mga to, no, madali siyang matandaan, guys, kung tutuusin. Ang aalalahanin niyo lang, may keyword tayo dyan, sabi doon sa classical school of thoughts, claviret. No? Ibig sabihin ng claviret, classical theory, yung B, Civicaria Inventam, no? Yung founder of utilitarianism or the free will. Retribution, ang kanila naman na yung ret. No? Ibig sabihin nun, the pleasure must be overcome by the pain. Kailangan mas mataas yung pain compare dun sa pleasure na makukumit nila, matatanggap nila, no? Kapag mas mataas yung pain na matatanggap ng isang tao, no? Yung sakit na mararamdaman ng isang tao compare dun sa pleasure niya, ay hindi na niya gagawin yung crime. Yun ang sabi ng classical school, claviret. Classical theory, Vicaria Inventam, and retribution. However, the positivist school of thoughts naman, no? Ang keyword natin dyan is potrisy. No? Potrisy. Ibig sabihin, positivist school of thoughts, yung tree, the holy tree. Yan lang yan. Cesar Lombroso, Enrico Ferri, and Rafael Garofalo. Yan yung the holy tree. And also, matatandaan nyo na rin dyan, yung tree na yan, dalawa kasi meaning yan eh. No? Yung tree, yung psychological, biological, and social. No? So, yan yung tatandaan nyo. Ang potrisy na yan. And also, yung kanilang pag-aaral sa positivist school is ina-applyan ng science. Kaya nga meron tayong science, no? Potrisy. Ina-applyan siya ng science.
Kasi hindi lang basta-basta yung tao nag-commit ng crime, kukulong mo na agad. We need, sabi sa positivist school, we need to study about why those persons committed a crime. Diba? Malay mo kung bakit niya na-commit ang crime because of the woman syndrome or the battered woman syndrome. Diba? Binubugbog siya ng asawa niya. Kaya niya napatay yung asawa niya dahil binubugbog siya. Diba? Meron pa. Disyero. Diba? Yung disyero na penalty. Ano ba yon? Giswal. Yung nahuli mo yung asawa mo, napatay mo yung asawa mo ngayon. Nahuli mo. Bakit mo siya ano ba yung nahuli mo? Nahuli mo nakapatong sila, nagsisex sila doon sa bahay niyo. Dahil because you are mad or angry because of that happenings, no? Nag-enjoy sila eh. No? Pinatay mo ngayon yung asawa mo at saka yung kabit niya. Nakapatong. So, mayroong psychological effects kung bakit niya nagawa yun. No? Then, the penalty na yun, syempre, mas mababa. Disyero lang. Hindi siya murder. Diba? Justified. No? So, yan ang tatandaan nyo sa Potracy and Claveret. Sa Potracy talaga, yan ang isa sa mga usual lumalabas sa board exam dahil yan, maraming nakuha dyan sa penal system natin. No? Also, the Article 4 of Revised Penal Code. No? So, dyan nakuha yan. Nakuha yung kanilang, yung ano na yan, yung batas na yan. No? So, today, yan lang yung ating i-discuss. Anyway, sana marami pa tayong maitakel about sa ating School of Thoughts and also sa ating Sociology of Crimes. No? I hope na marami kayong natutunan. And for today's video, thank you for watching and good day!